Pilipinas. Very merciful. Bishop Joel Porlares, oras alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Good morning na mga bigat. Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam po niyo mahabigan ni ayan, nagalit na naman. Abay, nagalit na naman ang presidente, ano po mahabigan. At matindi ha. Abay, matindi yung galit ng Pangulong Marcos. Ayan. Abay, may pinagalitan pong opisyal. Ayan. Kaya kayo mga opisyal ng gobyerno, lalo mga cabinet members, mga kaalyado ng presidente, ha? Baka akala nyo chill-chill lang ang presidente, mabait, ha? Abay, nagagalit din at mukhang, ano ba Mr. President, patatapusin mo muna ang Pasko and then heads will roll. Magsampol kayo Mr. President para paniwalaan at katakutan din kayo, ha? Abay, katulad nung pinagalitan ng presidente, sabi na aking bubit, talagang umuusok, ha? Ang sabi ng presidente ay, how much more money do you want? Wow, lupit niya na. How many more mansions, houses do you want? Alang yan naman ano, ha? How many sports cars do you need? Alang yan naman ano, ha? So, ganyan po mahabigan, ha? Ayan, kasi grabe na ang corruption sa ating gobyerno. Kaya hanggat hindi po nagsasampol ang presidente, baka wala po nga ano dyan. Lalo na, na-release na para yung 69 billion, ha? Na pondo mula sa DBM para sa flood control projects. Tinamaan ng lintik na flood control projects siya mga kuya. Flood control projects, ayan, Secretary Manny Bonoan, anyamaten apo, ha? Ayan, 69 billion mahabigan gagamitin sa flood control projects. At alam niyo kung saan, yung malabnaw na asphalt overlay na pagkaumulan, wala na. Bye-bye. And so this is Christmas. Strong. The rich and the poor ones. The road is so long. At Apo Lucas Bersamin, na imbang nga bigat mo matapo, naragsak nga Pasko, ikaw talaga Apo Secretary, ha? What's your language? What's your mouth, Apo Little President, ha? Paminsan-minsan lang mag-joke-joke na ito Apo Little President, minsan ano pa, ha? Sabit pa, ha? Ayan, may collateral damage tuloy. Apo Lucas, Apo Attorney Adrian, ayan, agang-angaw ka, Apo Little President. Abay, apoy, kitam jay ba aglawlaw, tabangir mo, dita kanigid ka naman, kandi jay likod mo, ha? Nag-joke ba naman ang Apo Lucas Bersamin? Inakbayan yung isang opisyal, ayan, hindi ko na sabihin kung senador o sekretary, ha? Ayan, sabi ba naman sabi nga ni, kumusta ka, Mr. President?
yung isang nag-ambisyong kakandidato ng presidente, nasa likod pala nila. Abay, nung malaman andun sa likod yung isa, medyo nabigla ang Executive Secretary Lucas Bersamin, ha? Ayan tuloy, Apo Secretary, ha? Binawasan tuloy ang kanyang budget. Anyway, thank God it's Friday the 13th. Malas nga ba ang Friday the 13th? Sweldo pa naman, ha? Ayan, ingat-ingat po. Abay, kailangan chill-chill lang po tayo, ha? At para sa mga politiko, chill-chill lang. Good morning, Senator Coco Pimentel at Mayor Marcy Chodoro, ha? Kumusta kayo dyan sa Marikina, ha? Okay din to si Boy George, ano, ha? Palibhasa dating election lawyer, yung mga magkakalabang ngayon, dati niya pala niyang mga kliyente. Ayan, kaya mag-iinhibit daw siya po sa mga kaso, ha? Samantala, ayan, eto, ha? Para po sa mga re-electionist na mga senador at tatakbong senador, abay, antabay niyo po ang ating ang isinagawa naming survey nationwide, ha? Abay, ang respondents po dito, mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, around 7,000 respondents, ha? Ayan. Hindi naman kami sa modesty aside, hindi naman kami nagyayabang sa ibang survey companies. Ang kanilang 2,000 lang yung mga respondents, ha? Ito po ay 7,000 nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kasulok-sulukang barangay, ha? At ang tanong dito kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Ayan. Anyway, gusto bang malaman, ha? Talaga naman, ha? Abay, maraming surprising dito. Mahabing ulitin ko, ha, itong survey po namin mahabingan sa Manila Broadcasting Company. Ayan. Ito po ay ginastosan mismo ng Manila Broadcasting Company, DCRH. Hindi po katulad ng mga surveys ng iba, may nangungumisyon. Ayan. May nag-i-sponsor, may nagbabayad. Kadalasan dyan, grupo, political party o politiko mismo para malaman yung kanilang standing. Ayan. Pero dito po, mahabigan, wala po kaming sponsor dito. Ito po ay sariling survey ng Manila Broadcasting Company. Ayan. At bago natin basahin kung sino itong mga pumapasok sa Magic 12, ha? Magic 15. Abay, nasa ating linya po, mahabigan, ang ating station manager. Ayan. Para siya po ang magpaliwanag kung paano kinandak ang survey. Ilang barangay ba nationwide at dito sa Metro Manila at mga urban areas. Sa ating linya, ating Vice President, Station Manager, Attorney Reggie Hularbal. Attorney Reds, good morning. Good morning, Lakay. Good morning sa inyo mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, Attorney Reds, una, ayan, kailan nga ba, alam ko, December isinagawa itong survey. Anong petsa po isinagawa ito at ilang araw, Attorney Reds, itong survey ng MBC? Ayan. 3 araw ginawa ito, Lakay. December 7, 8, and 9. 8 and 9. Ayan. 7, 8. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 3 days. Tama, Lakay. Aha. At ilang nga po ulit ang exact respondents natin, Attorney Hularbal, sir? 7,510, Lakay. Wow, 7,500. At saan-saan po ito isinagawa ang survey? Kinover natin ang whole Philippines, 18 regions, 300 barangays nationwide. Wow, 300 barangays nationwide. Dinetermine natin yan, 37 sa Metro Manila, 263 sa probinsya,
Mhm. Proportionate to the voting population yan, Lakay. Wow. Mhm. At paano po sinagawa ang survey? Paano po ang pagtatanong? Face-to-face? Tinanong ba kung election ngayon, sino iboboto mo? Ganun po ba, attorney? Face-to-face, Lakay ito. Face-to-face? Random ang pagpili ng respondent sa household Mhm. based sa registered voters sa bahay. Mhm. Kung kukunin yung birth date ng mga registered voters at yung pinakamalapit sa day of survey, siya ang kukunin. Mhm. And bibigyan sila ng sample na balota. May sample ballot na mismo, ha? Parang actual election na sa polling precinct. Tama, kasi we have to simulate the voting situation. So, actual ballot yan at mamarkahan nila kung sinong bobotohan nila, assuming na tama yung tanong mo kanina, kung election ngayon, sinong bobotohan mo. Mhm. And sa sample ballot, maximum of 12 lang ang pipiliin nila. Ayun, so parang actual voting talaga sa presinto na mismo, ha? Parang election na mismo, shade. Oo, yung 12 candidates. Tama, Lakay. Mhm. Ayan. Okay, so at klaruhin natin na attorney, ito po ay sariling survey ng Manila Broadcasting Company at wala pong nangungumisyon na kandidato kay political group. Wala. Ito yung usual election, pre-election and election survey natin. Mhm. Wala kay every election, meron tayong pre-election, mga 3-4 na pre-election at saka exit polls. All of these are funded by Manila Broadcasting Company. Walang nangungumisyon o nag-sponsor sa ating mga survey. So ito po ay independent kasi pag may nag-sponsor may konting may konting killing yan di ba? Pero ito po ay talagang independent, wala pong naka-impluensyang political group o kaya kandidato, attorney. Tama yan, Lakay. Okay, ayan. So babanggitin na ba natin kung sino ang mga top 12, 15? Ayan, andyan ka na rin lang, Aten. Andyan ka. Madagdag ko lang. Yes, sir. Margin of error ito. Ayan, margin of error. Yes, because of the number of respondents. Ang margin of error nito plus or minus 1.13%. 1.13%. So, plus or minus. Plus minus, okay. So, makita mo sa results, meron yung magkakadikit dahil sa margin of error. At ito ay from all walks of life, attorney. Ayan, itong survey. Tama yun, Lakay, kasi random survey yan. So, hindi natin pinipili yung class or age. Basta registered voter. Botante, oo. Botante. Ayan. Okay, so attorney, ayan, take it away. Ayan, do the privilege in announcing kung sino po itong mga top 12 sa mga sa mga nag-file na ng kanilang certificate of candidacy para tumakbong senador. Sino ang number 1? Sino ang top 3? Ayan. Ito ay overall results from the 18 regions. Ang top 3, tapos ikaw nang bahala, Lakay. Sige. Number 1 natin si Tulfo. Wow. Erwin Tulfo. Talagang kakaiba itong si Erwin Tulfo, ha? Lakas-lakas, ha? 64.7%. 64.7%, okay. Number 2 natin si Vicente Soto. Wow. Tito Sen, aba, right or civil, kuyang sir, ha? 54.9. Tapos number 3, Lakay. Gugulat ka. Sino? Isang Tulfo, si Bienvenido Tulfo. Aba, si Ben Tulfo, ha? Ayan, si Bitag. Yes. Talaga naman, ha? 50.3%. Okay. Number 4. Number 4, si Lacson. Wow. Lacson. Wow. Oh. Senator Ping, ha? Nalakas mo, ha? Ping Lacson, number 4. Ayan, number 5. At teka,
Ilang percent si former Senator Ping Lacson? 50.1. 50.1. Okay. Mhm. Ang number 5, Number 5. suntok to. Suntok. Ayan. Si Manny Pacquiao, Emmanuel Pacquiao. Manny Pacquiao. Ayan, para sa mga nanonood po sa para sa mga may TV o kaya sa cellphone, yung may mga sa live streaming, makita po sa screen namin sa DZRH sa TV itong percentage at ranking ng mga kandidato sa pagka-senador. Okay. Take it away, Attorney Hular Barcel. Sir, number 5. Number 6 natin. Number 6. Si Pacquiao pala 46.5%. 46.5%. Ayan, aba, galing, ha? Kuyang Manny, ha? Idol. Ayan. Number 6. Number 6, wag kang malito-lito dito, Deo. Bakit, sir? Lito-lito, lapid-lapid to. Number 6, lito-lito, lapid-lapid. Yes, number Aba, 42%. iba talaga ang supremo. Ayan, mukhang nakatulong si Lorna. Ay, si Lorna ba yan? Si Coco. Ayan, number 6, Lito Lapid. Ilang percent, attorney? 46.2%. 46.2%. Ayan. Number 7. Number 7, si Cayetano Pilar. Aba, Pia Pia Cayetano, number 7, ha? Ayan, ang lakas, ha? Ayan, anong rating? 44.7%. 44.7%. Ba, si Ate Pia, ha? Senator Alan. Number 8, Attorney Reds. Number 8, si Bong Revilla. Aba, effective pa rin ang kanyang agimat, ha? Si Boy Panday. Ayan, 42.4%. 42.4%. 42.4%. Ayan. Number 9, Attorney Reds. Anak ni teacher to, ni principal. Ala, si assistant principal. Camille Villar. Wow, Camille Villar, number 9. Ayan. Sige, paraffol pa ng bahay. Camellia Homes. 40.7%. 40.7%. Ayan. Number 10. Maraming pinapamigay ito. Ala, anong pinamimigay niyan? May jacket ka dyan. Aba, si Kuya Wawawi. Oo. Number 10. Willie. 39.4. Aba, ipa talaga ng magic ng Willie Rebilleme kahit hindi pa ready tumakbong senador noon. Number 11, Attorney Hular Barcer. Si Binay. Ba? Marlene Binay, Abigail. Aba, si Mayor Abby Binay, number 11, ha? Ilang percent? 38%. Wow. At number 12. Number 12, magugulat ka lakay. Bakit, sir? Si Roland De La Rosa, Bato. Aba, si Bato-Bato. Ayan. Aba, malakas pa rin ang Senator Bato De La Rosa, ha? Ayan, kahit itaga mo sa bato yan. 37.4%. Wow. At number... sige, ituloy mo na hanggang 15. Number 13. 13, si Amy Marcos. Ha? Si Manang, number 13 lang. 30, Oh. 34.6%. Ayan, 13, Amy Marcos. Number 14. 14, si Bongo. Aba, si Malasakit. 34.5%. Wow. At Yung sinasabi lakay kung sa margin of error, halos tie si Amy at saka si Bongo. halos sa tayo sila. Oo. Pakiulit yung rating, percentage. 34.6 si Amy, si Bongo 34.5. Oh, ayan, points lang, ang tawag nito?
Point one. 0.1 ang difference. Ayan. Okay, number 14, Bongo. Number 15, attorney. Yung ka-tandem mo, Wednesday, si Abbas Benjamin. Aba, si Secretary Benjamin Abalos, ha? Ayan. Number 15. 38%. 31 point. Ilan po, attorney? 31.8. 31.8%. Ayan. Wala pang hamburger ni Chairman Benhar yan, ha? Si Mayor pala. Okay, so sige, hiritin mo na hanggang 20. Ayan, 16. 16, Pangilinan Francis. Aba, si Recta. Ayan, Kiko Pangilinan, number 16. 17. Ayan, ilang percent? 29.6%. 29.6%. Ayan, okay. And then 16 16 pala si Pangilinan. Tama, 29.6%. 29.6%. Number 17, Attorney Hularbar, sir. Number 17, Aquino Paulo Benigno. Aba, si Senator Bam, number 17. Ayan. At 28%. 28.9%. 28.9% Bam Aquino. Number 18. Kaibigan natin to, si Willie Ong. Aba! Willie Ong. Ang lakas pa rin ng Doc Willie Ong, ha? Ayan. Ilang percent, attorney? 26.6%. 26.6%. Ayan. Aba, may chance. 19. 19, si Gregorio Honasan. Aba, Senator Tisoy. Ayan. Anong percentage? Ilang percent? 25.3%. 29, ano? 25.3. 25.3%. Ayan, number 19. Ayan, number 20, Attorney Reds. Number 20 natin, si Tol. Oh. Tolentino. Ba, Francis. 20.2%. 20.2%. Ayan. So, yan po mahabigan ang top 20 sa isinagawang survey po ng MBC noong December, anong petsa ulit, attorney? 7 to 9. 7, 8, 9, 3 days. Ayan. Okay. Gusto ko lang itong dagdag na dalawa kasi interesting eh. Opo. Ang 21 si Bosita. 21. Bonifacio. Oh, okay. At 22 si Manong Singson. Aba, talaga ha. 28 si Manong Chabit. Ayan, humahabol ang galanteng Ilocano. Ayan. So, yan yung top 22 lakay. Ayan, top 22. Okay, Attorney Reds. So, kailan ang next survey natin? February, target natin, first week ng February lakay. Ipopost pala natin to sa website natin, kaya pwedeng makita mamaya. It will be posted on the website of DZRH. Ayan. Okay, so abangan natin yan. At para sa mga nagtatanong, ayan, abangan nyo po mamaya sa aming website sa DZRH kung malaman kung sino po kung paano ang ranking ditong mga tumatakbong senador sa 2025 elections. Attorney Reds, maraming salamat. Thank you and good morning. Maraming salamat lakay at congratulations sa inyo dyan sa tulong ng pag-survey natin. At siyempre, pasalamatan din natin yung mga sister stations natin nationwide, ang kanilang mga staff at mga empleyado natin na nagsagawa po, tumulong sa ating survey nationwide sa ilang barangays ulit, attorney? 300 barangays. 300 barangays nationwide. Okay, Attorney Reds, maraming salamat. Good morning. Thank you. Maraming salamat lakay at magandang umaga sa inyo lahat. Kaibigan, ating Vice President, Station Manager, Attorney
Reggie Hularbal. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Matutuwa si Kuyang Kong Roy Loyola dito, ha? Number 4 ang Senator Ping Lacson. Ayan. Tahimik itong Senator Ping Lacson pero iba ang dating, ha? Ayan, bago tayo mag-commercial, ayan, I will repeat it again for the second time once more. Ang ating pong survey na isinagawa noong December 7, 8, 9. Mainit-init pa po itong mga bigan mula sa oven, ha? Ayan, 300 barangays nationwide. At ang respondents, mga bigan, hindi lamang 2,000. 7,500 respondents. At paano sila sumagot? Ayan, ang tanong po, ayan, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto ninyo? Kaya pasensya ka na, Chairman Boy George Garcia, ha? Ayan, ginaya na po namin yung mga balota, ha? Ayan, nag-simulate na kami. At yung mga respondents, binigyan namin sila ng balota at doon nag-shade kung sino ang kanilang kandidatong iboboto kung ngayon ang eleksyon. Hindi bawal mangarap. At ulitin ko ang top 20 na lang. Ayan. Ang number 1, Erwin Tulfo. Number 2, iba ka talaga, Idol, Senator Tito Sen. Ayan. Number 2, Vicente Soto III. Mga totoo mga brethren nito, ha? Ayan. Number 3, ayan, kakaiba rin talaga itong mga Tulfo brothers, ano, ha? Ayan, ano bang magic meron ang mga Tulfo brothers, ha? Mga magiging 3 ang Tulfo na sa sirado nito, ha? Pagka hindi nagbago, ha? Ayan, number 3, Ben Bitag Tulfo. Number 4, former Senator Panfilo Ping Lacson. Number 5, Wayang Manny, Idol. Ayan, number 5, Manny Pacquiao. Number 6, iba talaga ang Supremo, ha? Ayan, Senator Florante Rosales, ha? Ayan, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ang Batang Quiapo. Number 7, si Ate Pia. Ayan, tahimik lang ito, ha? Pero mataas ang kanyang rating. Pia Cayetano, number 7. At number 8, itong si Boy Pogi, ha? Ayan, si Boy Agimat Boy Panday. Talagang may agimat pa rin. Number 8, Senator Bong Revilla Jr. Number 9, ang anak ni Principal, Camille Villar. Number 10, ayan, hindi pa yata namimigay ito ng jacket, number 10 na kaagad, Wawawi, Willie Rebillame. Number 11, si Mayor Abby Binay, ha? Ayan, iba talaga ang maraming pinamimigay sa Makati. Iba kami sa Makati. Number 11, Abby Binay. Number 12, sabi ng Bato de la Rosa, itaga mo sa bato. Samahan natin si General Bato sa Senado. Ayan, Bato de la Rosa, number 12. Number 13, si Manang Amy Marcos. At number 14, ayan, dikit sila ni Senator Malasakit Bongo. Ayan, number 14, Bongo. Number 15, former Secretary Benjamin Abalos. Number 16, Kiko Pangilinan. Number 17, ang dalawang Recta Boys, magkasunod. Bam Aquino, number 17. Number 18, Doc Willie Ong. Number 19, di pa namimigay ito ng Toyota Tamaraw, Mr. Cesar Lee, ha? Number 19, Senator Gringo Hunasan. At number 20, si Tol Francis Tola Tolentino. Musulsipol Bam Tolentino, ha? Ayan, kailangan mo ring kumilis dito. Number 21, si Bonnie Busita. Di ba ito yung sa party list? Ayan. At number 22, Manong Luis Chabit Singson.
Ayan, tingnan niyo po sa aming website yung percentage po, ano ha? At kung ano ang ranking ng mga kandidato. Mga kaibigan, babalikan natin ang mga issues. Naku, marami tayong issues. Kaya lang, mga ating Biyernes, pwede ba? Chill-chill lang tayo. Relax-relax lang. Ayan. Kaya lang, ang Pangulong Bonget Marcos, di yata mga pag-release nito, mga video, mga picture ngayon sa mga updates natin. Mukhang pasan-pasan ang mundo. Ayan. Ano ti problema, Apo? Ayan. Haggard na haggard ang ating President Bongbong Marcos Jr. sa dami ng problema. Standby Ninong Sherwin Alfaro, oras Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:38. Ang balitang ito. Bot na hanggang monumento ang commercial natin Sweetheart, sorry wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng ating viewers at listen. Wait lang. Nababahinga ko lang. Hoy, kapapaligo ko lang nung Sabado Grabe Hoy, ka. kaya naman pala, Sabado ka pa uling naligo Lakay, 12 days na lang Pasko bilis na. Ayan. Reminder sa ating mga ninong at nina. Ayan. At saka employers, siyempre. At mga employers. At si Inday. Ayan. Mga misis, Baka may magalit din sa akin. Wag na nga. Huwag kakalimutan ang ating mga angels. Yes. Ayan. Angel de la Guardia sa bahay. Ayan, mga maid of honors natin. Ayan, entitled din po sila ng 13-month pay. At saka mga piloto natin, mga drivers, mga kuya. Kakalimutan yung mga piloto natin at mga driver, kasambahay. Ang swerte naman ng driver. Gusto ko na lang maging driver. Charot. Sandali lang. Ikaw talaga. Ano ba yung damit mong yan? May butas. Buti nila. Medyo mataas. Tas muntik nang tumapat. Kasi Lakay, dapat nagmamahalan lang tayo. Kaya may puso tayo. Ginaya mo naman si Heart Evangelista. Ayan. May t-shirt bang ganyan? May ano bang ganyan si Heart? Kasi uso to Lakay. Kaya lang pangit. Masyadong mataas. Ibaba mo ng konti. Ayan, bago pa magkalimutan, alaman tong Ninong ng Bayan, kaaga-aga pa lang, may alas 5, namimigyan na to ng aginaldo. Grabe, ha? Nag-iikot yan dito sa mga lugar sa Metro Manila. At nasan ba ang Ninong Sherwin ngayon? Saang lugar sa ngayon, Sister L? Aba, ang ating Ninong ng Bayan, nandyan ngayon sa may Barangay San Roque. Aba. Kung nasaan Lakay, ang matitibay na sapatos, Marikina City, at ang disqualified na congressman ng mayor po ng lungsod. Huwag mong pasamain, sirain ang araw ni Mayor Marcis Tudor at mga supporters niya. Hindi naman. Hindi pa final and executory. Yes, hindi pa naman final and executory. Sabi nga ng COMELEC ay hindi pa nila tatanggalin ang pangalan ni Mayor Marcis sa balota Lakay. Ayan, nasabi ng kanyang abogadong chairman ngayon ng COMELEC. Nag-inhibit nga siya Lakay Kaya lang, Chairman Boy George, baka may bubuluhan ka naman dyan. Ayan. Wala naman daw. Ganun ba? Pero dati kasi Lakay, nakatira naman pala doon talaga si Mayor.
Bakit daw yung taal na taga Marikina na-disqualify? Yung sabi, Sampid, grabe kayo. Grabe naman Ayaw ni yun. Senator Omeng Manlangit ng ganyan. Grabe. Ang sakit-sakit naman ng Sampid. Bakit Lakay? Yung kakilala mo nga, nakakilala ko rin. Alin? Yung, Hindi naman nakatira dun sa city. Tapos, yung nakatira sa BGC. Sa penthouse. grabe, bakit pares Tapos, tayo nang iniisip ganun agad? ba? Oo. Yan. Nagko-connect agad ang ating mga radar. Pareho ang vibes natin. Ninong ng Bayan, Selwyn Alfaro sa ating Pasko Panalo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Siyempre, give love on Christmas Day. Ayan, para natin na ipaparamdam yan. Magbigay kayo ng regalo at saka bonus at 13-month pay. Ayan. Ito na ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Yan ang bibigyan mo na aginaldo ngayong TGIF, Friday the 13th. Miss May. Yes, Alakay. Ay, Miss May sabi mo tuloy. nga, give love on Christmas Day. Kaya ito, pinapakita natin ngayon yung bahay ng isa sa mga pinaka-most loved person dito sa Marikina, ang bahay ni Mayor Marcy Chodoro. Ito yung bahay ng kanyang nanay, ancestral house ng kanyang ina. At Wow. dito rin, nung Ganda ng bahay ni... natira din si, Ganda ng bahay. Gusto ko maging ninong yan, ninang yan. Nakaka-LL ang bahay, Sherwin. Alam mo, Simple kaya, pero yung ganda, ha? Yung baba ang sinemento, pero yung tagiliran, yung gilid ng bahay, makikita mo pa rin yung portion na kahoy. So, kahoy, mostly yung kanilang bahay. Sino At, architect niyan? sinemento Ganda. lang yung bungad. May dumating na may pinapareceive na sulat. Ewan ko, ito ba'y galing sa Comelec o ano. Pero nire-receive doon sa kanilang bahay. Okay. Ito nga registered mo yun. Pero di ka naman pinapapasok, nasa ba't nasa labas ka lang? nasa labas Layo ka mo. lang. Ayan, hindi ka ba welcome? Pero natin, pero kahit nasa labas ka, dinig ba ang lakas ng radyo nila? Lakay, hindi yung bahay nila, Mayor. Yung ninong ni Mayor, si Dr. Romeo Cruz Jr. na talaga namang taintiman kong makinig, 87 years old. Wow. 87 years old, Dr. Romeo Cruz Sr. pala, Sr. Yan ang magandang umaga po, Dr. Romeo. Yes, good morning. Si Deo Macalma at si Sister Ed. Deo, good morning. Ay, good morning po, Doc. Hi, Doc Romy. Good morning po. Oho, ayan. Alam mo pa, Lakay, etong si Doc Romy. Romeo, tama ba? Dr. Romeo, ito yung masugid mong tagapakinig mula pa nung Aba. siya director ng Rizal Medical Center. Naging director ng... Under the Department of Health, may hospital doon. Ako, director doon for 15 years. Wow. Oo, ayan. Oo. Anyway, Doc Romy, ayan, ilang taon na po kayo? Mukhang bata na po naman kayo, Aba, 86 going to 87. Wow. Oo, ayan. Medyo may edad na. Oo, pero sa edad yung 86, Dr. Romy, ayan, siguro nung kabataan niyo para kayong marami kayong Juliet, ano? Magagalit si Mrs. Ikaw talaga, Lakay. Ano naman, pas naman na yung Doc napagkukwentuhan lang naman Ayan. Oo. Okay tamo na pa. Ayan. Pero naging girlfriend mo nun, Doc? Ayan, mga doktor din, mga nurses. Alam mo, ako one and only Mrs. Iba ang Doc Romy. Iba ka. Ayan, Doc Romy, baka andyan si Miss, baka mahambalos kayo dyan Hindi ko natatanungin yan. Ayan. Ang tatanungin ko na lang, Doc, ayan, kasi nagpa-survey kami, ayan, alam ko sharp ka pa rin at alam ko butante ka. Kung ngayon ang eleksyon na Doc Romy, ayan, magbigyan kayo ng 5 kandidato sa pagkasenador. Ang iboboto nyo halimbawa, ayan. Senador? Opo. Iboboto ko. Teka, namimili pa ako Sino ba yung popular to si
Makalintal na yung kandidato. Hindi yata ngayon. Hindi po kandidato si Romy Makalintal. Hindi po nag-file. Opo. Si Guanzon. Gusto ko sana si Guanzon. Ewan ko kung kandidato. Hindi po. Hindi Party po. list siya. Ayan, Rowena Guanzon. Dok, ito, may babanggitin ako mga pangalan, Dok. Hayaan mo. Karamihan naman yung artista. Artista. Pipili ko yung hindi artista. Ay, hindi artista. Ayaw mo na artista. Sige. Sino po, Dok? Sina Tolentino. Senator Tol. Tolentino. Si Bam Aquino. Bam Aquino. Okay. Sino pa? Baka si Aimee, iboto ko dahil may concern pa rin siya sa citizen. Ayan, Marcos. Sen Aimee. Yan, Dalawa pa, Doc. Si Gatchagel may kandidato? Hindi po. Nakaupo siya, hindi siya re-election. Dalawa pa, Doc. Yan. Sino ba? Si Marcy. Sino? Marcy. Si Marcy, siyempre, kandidato doon sa congressman sa Marikina, nagkakaproblema lang na konti. Ayan, misrepresentation. Sabi, hindi raw nakatira dito. Kapapata ko ng mga anak ko yan dito sa tapat bahay ko. Yun naman pala Ayan. Dito na kailan ako na yan Okay. Anak ko sa binyag yun kaya naman pala. Ayan. Okay. Kita mo naman ang Marikina, how progressive we are, how clean, how discipline ang ating mga tao sa leadership niya. Okay. Anyway, Doc Romy, ayan, so tatlo Bam Aquino, Tolentino, at saka Senator Aimee Marcos. Ayan, okay, yan ang top 3 choices niya. Ayan. Okay, at dahil dyan, Doc Romy, bigyan ng jacket yan. Dahil dyan, 1,000. Bigyan ng 1,000. Lakay, kung ako ang ninong ng bayan, ito ang ninong ni Mayor. Ninong ni Mayor. Martin Codoro. Kaya? Ito yung kanyang alaga, si Panda. Tignan mo naman. Ang cute-cute naman ng aso. Ano sasabi mo? Panda nakikisabi din dito. Dahil dyan, Daddy, meron kang Teaser H mug. Uy, ang ganda ng tumbler mo. Sherwin Siyempre, dahil may tumbler, meron ding vitamin. Vitamin E. Ay, iinumin. Gusto mo pa yan? Naku, paborito ng anak ko yan sa aking kasulong. Aba. MP Light. Ayan, MP Light. Pwede ka rin dyan, Doc. 3 kutsarita lang. Meron din kayo Deezer H T-shirt, meron din kayo Deezer H Grocery, at syempre ang inyong Deezer H Umbrella, Doc. Maraming salamat. Thank you, Jared. Ayan, apo. Sister, thank you. Thank you, Doc. Ayan, palakas po kayo, Doc. Bakit kitigas kayo tuwing umaga? Salamat po. Maraming salamat po. Dr. Deo Macalma, ito meron kang 1,000. May 1,000 pesos din si Doc. Ayun. Doc, di mo na yata kailangan yan. Amin na lang yan. Ayuda sa mga senior citizens. Ayun. Nakakatawa. Si Doc. Hindi niya Dr. Romy Cruz. Puntaan din siya dito. Meron pang 1,000. Meron pang mga regalo para sa kanya. At hindi niya inaasahan na ma-interview siya sa DCRH. Pero sa hinaba-haba ng panahon, nakatutok siya sa DCRH. Ngayon, napuntahan siya ng DCRH. Thank you. Thank you, Doc. Merry Christmas, Doc. Opo, ayan. Palakas po kayo. Ayan. Opo, thank you kay Deo Macalma. Ayan. Ako lagay yan sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H Pasco Panalo from Mars number 6. Sugarin Badalbaro Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney. Mga ganito ang namimiss ng mga balikbayan, yung mga galing sa abroad Sa Christmas sa Pilipinas. Pero nakakatuwa, Lakay. Tingnan mo naman, doktor nakikinig sa atin. Hindi lang, ang DZRH hindi lang pang Lakay, pang masa. Ayan, Saka hindi lang yun, 86 years old na si Dr. Romy Cruz. Ibig sabihin, isa na ang girlfriend, si Mrs. lang. Lakay talaga, ikaw talaga. Baka mamaya mampa siya ng tungkod.
Ipapahamak mo pa eh. Sandali lamang at meron na tayong report. Ano ang latest sa Malacanang? Kumusta ang Presidente Miss Let, ha? Nagagalit din pala. Kaya lang alam mo ang problema kay Presidente Bongbong Marcos manang Aimee. Ayan. Amom da ito apot siyempre kabsat mo isuna. Ayan. No, agungot ka ay madamdama ka awamutan. Ayan. Awan man da jay ungat nan da tapo da kumakuha na apo ha. No agungat ka sige ayan pang-uran na isuna. Abay ka na. Nakatulala. Lakay pag gusto mo pala akong matulala walang masabi, mag-Ilocano ka lang. Nakagano na nga. De, translation in Spanish, Sister R. Ang sabi ko, ang problema natin sa Presidente Bonget, ayan. Pagka, ayan, nagagalit, ayan, after a few minutes, madali ba mawala yung galit? Mabilis ayan. Lang. Hindi siya yung tipong nagtatanim ng galit. Kaya lang. Kaya lang, Mr. President, kayo po ay presidente, ama ng bayan. Dapat ano rin, tawag nito, ha? Pagka sinabi mo, kasjayan, ayan, masapol nga ako, maaramid mo, dahil kaya't mo nga aramidan. Ikatam isunan. Anyamutan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sensya na, kaya sabi ko siya mag-aral ka na mag-Ilocano ha? Okay lang, magbibikol na lang ako para di na tayo magkaintindihan. Kaya nga nung presidente ang dating Paulo Digong, nag-aral ako mag-Bisaya ayan. Bisaya man, pastilang mangyud. Bago yun, mura yun, ikaw talaga. Masama ba yung pastilang mangyud? Sabi daw, masama daw yun. Ganun ba? Ay, sorry po. Nag-aral daw, tas yun lang yung alam. Di ba gano'n yung una natututunan? Ay, lang na yung anyamatan, di ba nakakahiya? Anyamatan, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Ano yung won, apo? Won, apo. Opo, ayan. Won, apo. DJ Banger. Ano nga yung DJ Banger? DJ Banger. Ano yung DJ Banger? Doon sa kabila. Ano nga yung good morning lakay sa Ilocano? Naimbag abigat. Naimbag abigat. Naimbag abigat. Naimbag abigat. Ayan. At least meron akong konting ayan. Naimasti utong. Ayan. Masarap ang sitaw. Ayan, ano nga yung kabatiti? Ayan, kabatiti patola. Ayan. Okay. Naggusto mo yung turuan sa air. Talaga. Ito na nga, doon tayo sa Malacanang at tingnan natin kung anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Friday the 13th. May paalala. Ayan. Para na po sa mga employers, ayan, walang bawian ng bonus. Ang mga employer na babawi ng bonus, hahambalusin ni Santa Claus. Yan. Mamalasin buong taon. Gusto nyo ba ng ganon? De, charot lang. Pangulong Marcos muling nagpaalala sa mahinahong pagtugon sa issue ng West Philippine Sea. Kasi may mga meron daw may mga nang uudyok ay mga ang tawag niyan Marisol? Hindi naman. Ayan, Marisol-sol. Marisol-sol. Ayan, Marisol-sol. Ayan. Ayon ni Ambassador Bobby Tiglaw ng Manila Times ng ganyan, ha? Ay, comrade, good morning. Ayan, Adol. Ayan. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Sister L, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat pa ring maging mahinahon sa pagtugon sa usapin sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng nagpapatuloy at lumalalang agresibong aksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Sa Second Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Councils Meeting 2024, sinabi ng Pangulo na hindi pa rin dapat manguna ang Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., National Security Advisor Eduardo Año, PNP Chief Police General Romel Marbil at iba pang security officials.
Una lang sinabi ni PBBM na hindi magde-deploy ng Navy warships sa West Philippine Sea sa kabila ng magkakasunod na namang harassment ng China. Samantala ngayong umaga, Lakay, ay si Pangulong Marcos. Dapat lang naman na huwag magpadala ng gray ship doon. Baka mamaya magmukha tayong timawa doon. Baka maglalagay-lagay tayo ng Navy ship dyan. Kung tapatan tayo ng mga sandamakmak na Navy ship ng China. Ayan. Di nagmukha tayong kawawa lalo. Wala naman tayo sa giyera ngayon. Walang giyera. Tsaka makalma lang. Yung mga ganyan huwag tatapatan ng yung init ng ulo huwag sasabay ng init ng ulo din. Tama, Lakay. Okay. Ayan, ngayong umaga ay dadalo si Pangulong Marcos sa Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony ng AFP. At mamayang hapon, pangungunahan nito ang 24th Gawad Kalasag National Awarding Ceremony. Saan gagawin yan? Sa PICC yung mamayang hapon, Lakay. PICC. Kaya pala maraming mga dyan, patrol. Ayan, okay. Pero ngayong umaga ay nasa AFP muna siya at nandoon si Ednya Lakay. Nasa AFP ngayon ng presidente ngayong umaga? Oo, Lakay. AFP graduation, Lakay. Major Services Officer Candidate Course. Gagraduate na si Apo General Romeo Omet Browner? Hindi, Lakay. OCC, Officer Candidate Course. Akala ko gagraduate na si AFP Chief. Hindi pa pala. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Lat, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your knee behind. Sandali lamang sa iba pang report. Si standby Raymond Dadpaas. Abay, kumusta yung mga senador na medyo galit? Dahil tinapisan ng budget ang ilang agencies, department na kanilang inisponsor pa naman na wala naman daw sa naaprubahan na binawasan pa. Ayan. Akala ko lang tatanong mo, kumusta ang mga senador na galit dahil hindi binalik yung 10 million? Oy, soli nyo, maawa kayo, ha? Oy, kayong 7 senador, ha? Sabi daw Lakay, gusto mo nag-invest ka. Ganun talaga pag negosyo. Minsan walang ROI. Lugi. Akala ko sa mga kontraktor lang yan. Ayan, alam mo minsan may mga salbayang kongresista natin ayan, ibibigay yung project sa agencies, magpapabid, papangukan yung kontraktor ng isa, dalawa, hihingan ng cash advance, hindi naman nanalo ka sa bidding, ayan, papanalunan kita, Tapos mag-advance ka ng 10 million, mababa din 10 million, mga ilang porsyento, advance ka ng 50 million, ayan, siguro ng isang billion mong project dyan. Siyempre, naniwala mo si kontraktor. Pagkatapos, hindi pala nanalo. Yung cash advance na yan, Sister El, wala na sulian yan. Disregard na pala yun. Kaya sabi ko, grabe naman si Sir. Bawiin ko na sa kontrata. Grabe. Ayan, asfalto ano lang, parang yung alkitran lang, 3 tabo na lang. Ay, nako, ayan. Anyway, alam mo, kawawa dito si Public Works Secretary Manny Bunoan. Ayan. Ang maganda lang at least hindi pumapayag si Secretary Manny Bunoan na yung mga building ang gawing substandard. Ayun delikado ng at saka mga tulay. Ayan. Kung yan ang grabing substandard, ako, laking perwisyo niyan. Kaya lang laking perwisyo din kaya. Ayan yung mga flood control project, kita ko binabahanan todo ating mga kababayan. Yung flood control yun yung dapat never nating i-allow na ganun. Kasi ang nagsasuffer Lakay ay ang mga tao. Ayan, sabi na aking bubit sa DBM inaprubahan yung ilang billion ba yun? 69 billion ba yun?
Abay, Mr. President, ayan na, siguro, Apo Presidente, Apo Lucas, baka pwede yung pakialaman. Abay, mantang bilyones, minumura na nga natin yung mga flood control projects na dredging na ganyan. Alam naman nangyayari. Nilaanan pa ng bilyones na budget, ha? Bakit ganun? Ayan, inihabol pa. Ayan. Walang ya. Ang kakapal. Christmas time in the Philippines. Kalyo ba kayo? Ano? Kalyo ka ba? Bakit? Ang kapal na mukha mo. Ganun ba? Diyos ko naman. Kaya pwede ba ipagbawal na muna yung mga flood control project? Ipaubayan na sa DPWH yan. Diyos ko naman, Samantala, Health Secretary Teddy Herbosa, ha? Kaya para din natin mahagilap itong si Secretary Teddy Herbosa, panay ang biyahe. Ayan, grabe naman itong secretary na ito, ha? Oo, kaya para din natin ma-interview, mayat-maya, nasa biyahe, nasa abroad, ha? Alang ya, nasa Nigeria, pati ba Nigeria pinapatos pa? Ano meron sa Nigeria lakay? Ewan ko ba dito sa Secretary ng Department of Health. Ang daming problema sa Department of Health. Ayan, ang daming expired na bakuna, mga gamot. Ayan, ang daming problema sa mga government hospitals. Ayan, katulad na lamang sa Rizal Medical Center. Anong update pala doon, Dr. Romeo Cruz, siguro kung nandyan po sa Rizal Medical Center, hindi kayo papayag na ganito ang mangyayari dyan sa ospital na yan. May nag-positive kagabi sa ng COVID. Nasa ward, naku, yung mga kakilala natin pasyente, natakot tuloy, ha? Abay, paano dikit-dikit? Ayan, yung iba nga so, mayroong nag-positive ngayon may lakay? May nag-positive, ayan, kaya marami ang nataranta. Ayan, kaya yung isang pasyente nating tinututukan doon, in-isolate ngayon. Naku, Diyos ko. Paano yun? Hindi pa naman, di ba, ang tagal niya nang nakapila doon. Ayan nga. Tapos may, hindi naman natin biniblame na may nag-positive, pero paano yan, lakay? Yan ang malungkot. Ayan. Director Maria Rica Lumagi. Ayan. Naku. Ano kaya ito ni BIR Commissioner Jun Lumagi? Magkatunog pero magkaiba spelling. Ayan. Ay, iba yung spelling ng Lumagi. Yung apelyado ni BIR Commissioner Jun Lumagi ay yung G niya. Yung dulo, yung UI. Ayan. Yung director ng Rizal Medical Center na si Director Maria Rica Lumagi ay E. Ayan. E lang. UE yung dulo. Ayan. UE. UE Lumagi. Ayan. Lumagi. Sa BIR si Commissioner Jun Lumagi. Ayan. Okay. Ay, naka talaga. Sandali lamang ayan, madaldal ba kami? Ayan. Sabi niya, hindi naman halata. Oy, lakay, shoutout nga natin ang National Grid Corporation. Nakatutok pala sa atin sa bago nilang opisina dyan. Hi kay Sir Carlo Carungoy na nanonood sa atin. Hindi daw kompleto ang umaga niya, lakay. At hindi daw siya na-energize pag hindi daw napapanood ang masayang tambalan natin. Maraming salamat po. Ayan, ang pangalan niyan? Si Sir Carlo Carungoy. Dati itong nasa AirAsia, lakay. Ganun ba? Si Carlo. Ngayon ay nasa NGCP na siya. Good morning po sa mga taga-NGCP. Ayan, tumawag na si Steve Dailisan Ayan, magpaparaffle daw sa atin. Ayan, 4-2. Ayan. Trip to Jerusalem. Trip to Ukraine. Ayan. Ayoko lakay. Ayoko. Hi Steve, good morning. Hi Sir Steve, good morning. And of course, ang opisina ng PCSO at ang nanonood sa atin na marunong mag-Ilocano lakay. Itago natin sa pangalang Bong Arreola. Alam ko kababayan ko to, pero bakit marunong mag-Ilocano? Sabi niya, may pariti subrik dito no agtaray ka. Ano daw yun lakay? May parit ti subrik dito no agtaray ka. May bawal daw ang sobre. Ayan, pagkatatakbo ka. Ganon. Okay. Naimbag abigat kamsat. Bicolano yan, pero marunong mag-Ilocano. Yes, oo. Si Bong Arreola ng PCSO. Si Bong Arreola. Alam mo kung bakit marunong mag-Ilocano yan? Bakit? May girlfriend na Ilocano. Lagot ka.
Sandali lang, daldal natin commercial tayo, babati pa tayo na happy birthday. Ayan. Ay, lakay, look-alike mo daw si Bongbong Marcos. Hindi lang po ikaw ang nagsabi niyan, Daniel Bon. Ang dami na pong nagsabi. Hindi po, lamang po siya ng 20 paligo. 20 paligo. Ang dami naman nung lakay. Kaya lang, wala na ang nanay ko. Tatanungin ko sana kung naging boyfriend si Marcos. Baka magkapatid kayo. Marami ba? Sandali lamang. Batiin mo natin si Berusi Pool. Ayan, Orlando D. Kuyang, happy birthday. Ha? Happy birthday po. Tagal na birthday ito. Ilang linggo nang binabati ito. Ayan. Palagi ko bongga ang birthday nito. Ha? Ayan, taga Moriones Lats, invited kayo. Ha? At happy birthday din kay Noble Bats Vincent Enrico Diato ng mula binabati ng Imperial Bagui sa Bats 2018 Noble Bats Vincent at si Mirna Lumabad. At of course, ang nino natin sa Toyota, Mr. Cesar Lee. Good morning, Boss Cesar. Ayan, anong kulay, boss, yung Happy birthday. Kulay green daw yung Toyota Tamaraw na ipaparaffle niya. Ayan. Green. Ganda rin kaya yun. Ano ba yun? Parang army green? Ganon. Hindi. Parang matingkad na green. Parang nakakita ko. Parang olive. Ayan, green. parang ganon. Ayan. Sino kaya ang mananalo, ha? Sino kaya ang walang balat sa puwet? Happy birthday din kay Kuyang Ronaldo Friginal. Susan Tan ay sister. Happy birthday, sister Susan Tan. At si Jackie Recio. Di ba ngayon ang birthday niya talaga? Ayan. Kahapon niya talaga. Kahapon ba? Ayan. Ba't wala pang paalmusal? Happy birthday, Mosor Sipul. Ayan, past Grandmaster Pablo Co. Ayan, oy, Mr. Ed Gonix Gongona, ang Tuna King mula sa Sandigan 82. At oy, kay pareng Bong Moyar ng DCRA sa drama, birthday pa lang ngayon. Jerry Gasper, Mark Daniel Malinaw, uy, si Angelica Cosme ng RH TV. Ayan. Happy birthday. Emilio Cayetano at si Eric San Pedro, birthday din ng radyo natin. At of course, eto, nasa na yung aking ano rito, ha? Ayan, birthday din pa, bukas na pala ang kasal. Ni yung taga-radyo yung taga-radyo natin, si Pat. Ayan, si Maring Pat. Ayan, si Maring Patricia Rodriguez. Patricia Javier. At John Lapid. Ayan. Kamag-anak yata ni Senator Lito Lapid. Ayan, abay batiin natin dahil magiging ninong dito ay presidente ng MBC. Ha? Ayan. Best wishes. Yes. Happy wedding. At bukas ay magsusumpaan na sila ng till death. Akala to aspire. Susumpaan. For better or for worse. Ayan. Till death. Puro mga executive yata ninong dito. Jomay Parroco. Ayan. Si Noti Professor Robert Pua. Ayan. Eric San Pedro. Jonathan Decena. Ayan. Francis Cuaco. Ayan. Ikaw kasi lakay, kumpare ka nila eh. Ayan. Okay, batiin din natin nga pala ang isang ninong natin ay Sino Ninong Richard C. Good morning ng Regal International Isnaka Food Corporation. Ayun, nakita ko lakay. Parang may mga nakita akong mga naglalakad na chichirya kahapon. Ayan, ang sasarap dyan. Paano man kasi mga chichirya, super sarap talaga. Ayan, super sarap. May sweet corn. Ayun, gusto ko. Favorite ko yung lakay yung sweet corn. Ayun, meron pang boy sugba. Ayan. Pang-ulam sa kanin. Nako. Tama-tama ito sa MP Light, vitamin E. Pulutan eh. At happy birthday din kay Arta Donato ng Jaguar. Si Art Donato na ating si Teniente pala ito ng ating Blue Guard. Mula kay Kaloy Pascual at kay Luz Botabara Dalyoga. Happy birthday. So much. Standby Raymond, standby man ang Milky. May hahabol para na impeachment complaint. Ngayon ba o sa Lunes na yan? Mukhang next week daw ihahabol na kayo. Teka muna bago tayo mag-commercial hat. Ayan, batiin ko lang ito, ha?
Ayan si Ninong ng Bulacan, ha? Ninong Adora Preto, ha? Ayan, aba, galing, ha? Ayan, bago matapos ang taon, natapos ngayon ang kanyang proyekto para sa mga residente at estudyante ng kay Pombo Santa Maria, Bulacan. Yung kanilang 2-story classroom building. Ayan, kay Pombo Elementary School at ang bagong sinementong daan sa barangay kay Pombo Elementary School sa Santa Maria, Bulacan. At siyempre dahil dating USEC ng DPWH to, ha? Aba, hindi pwedeng patsi-patsing manipis na asfalto lang. Ayan. Oo, bawal yan. Hindi po pwede yan sa kanya. Taga-public works siya, kaya sinemento yung daan. Ayan, 100 years, hindi matitinag. Ayan, hindi mababakbak. Ayan, ang construction ng 409-meter long na concrete road ay pinondohan ng galing sa GAA, General Appropriations Act of 2024. At yung school building naman ay ipinondohan sa ilalim ng Basic Educational Facilities Fund of 2024. Ayan, congrats. Ayan, at least si Kongpleto walang buti hindi ka nagpa-project share na wag mong gagayan iba, flood control project. Dummy. Bumabaha lagi ng pera sa mga ganyang proyekto Oy, daldal natin, patapos na pala tayo. Oras, Sister L. 9:22. Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Please release me, let me go, for I don't love you anymore. Nirelease na pala, Sister L. Hindi yung bar exam, mamaya pa yung release ng resulta ng bar exam. Mamaya ayan. tututukan natin yan. Laka yung sumo, bagong-bago. Yan yun, di ba? Engel... Nirelease na pala ni... Engelbert. Ay, tama ba ako, Lakay? Ayan, si Engelbert Humperdinck. Ayan. Kasi tatay ko ganyan mga kinakanta niya, Lakay, kaya medyo kalala ko. Kapitan Rex Cayanong, ayan, parang Jun Soler, ha? Kumusta na, ha? Bayan mo, pre, ha? Ayan, nirelease na si Gretchen, ha? Ayan, May bago. Char. Chismosa malala. Marites. Anyari kay ang love team ni Ato at saka Gretchen Barreto, bakit wala na? Pero mayroon ako dating na Maricon. Sino? Si Sunset? Ayan. Hindi. Dati, hindi na. Parang lang yung lakay. Para kay sino itong artista, yung aktor, Sino ang actor? Cesar Montano. Ayan. Ex-wife niya yun. Kaya nga sabi niya nung makita ko sa group yun, si Sunshine. Si Sunset? Bakit Sunset? Kasi ex na sila. Sunset. Grabe siya. Pero maano sila? Cesar Montano, kung sinasabi yung Sunset, si Sunshine Cruz, siya ang lucky charm pala ni Ato ang ngayon. Ayan. Kaya usap-usapan sa mga sabungero mga pagka nakita dati di ba si Gretchen yung sinasama? Sunshine na ngayon ang kasama, ha? At meron pa nga may kumakalat na video ayan. Abay, saan naman yung... Oo, may hug tsaka kiss pa sila ni Sunshine, ha? Ay, grabe ka. Baka naman AI yan, ha? Hindi. Pagkayat AI. Pampaswerte daw, pampobenas. Ano mga sabungero, maraming pabenas sa maraming pamahiin ng mga yan. Ang alam ko lang, may pamahiin sa manok. Oy, salbay kayo mga sabungero. Kung makakanta ko kay Atong Ang, kayo kaya ma-in love. Wala namang masama doon. Grabe kayo. Binata naman si Atong Ang, di ba? Wala akong personal knowledge, kaya ako mag-comment sabi kayo kung makantsaw kayo, ha? Ayan.
Wala. Sabi ko, wala na ba sila ni Gretchen? Wala na lakay. Sabi niya, bakit? Nagpalit na ng inahin. Lakay, nagkakapi ako, muntik pa ha. Sinasabi ko sa'yo. Kung makakantsaw kayo. Ayaw ni Atong ang nangaganyan. Napapahigop ako ng kapi dyan sa mga chismis mo lakay. Aga-aga. Pagka malaman to ni dating Pangulong Erap Estrada, kakantsaw na si Atong ang. Ayan. Di ba naging shota rin niya siya, nung lalaki yung mata ko bigla. naging guest natin mahilig sa beauty products. Nag-endorse na talaga? Si Manang Cory. Totoo. Sabi naman ng President Erap mahilig ka sa Matronics ngayon. Grabe na. Ay, napaka-pretty kaya doon. At her age, sobrang high maintenance ang manang beauty. Cory Quirino na imbag na bigat man dito sa atin. May programa ba sa rito? Yes, ikaw talaga. Every Saturday. Ganun ba? Kaya mo yan kasama si Sir Ricky Alegre. Sabi ko, ganun ba? Yes. Yan ang Ilocana beauty walang kakupas-kupas. Parang Imelda Marcos yan. Ayan. Pero may tanong dito, Lakay. Ay, Manang Cory na imbang bigat. Lakay, may tanong. Sabi ni Vigilante, alin Lakay yung naka-green si Sunshine sa sabungan? Hindi, naka-fink. Kaya naka-fink. Iba yata yung nakita nitong natin. Talaga ha, ayan, iba rin na. Kung dati Lucky Charm si Gretchen, ayan, pwede pa rin pabago-bago ang Lucky Charm. Depende sa feng shui. Ikaw naman. O nga pala, sino nga ba yung kuyang nating gusto magpa-interview ng feng shui ngayong mag-New Year na? Vice Mayor Henry Bacurnan ng Bawang La Union, naragsa nga pa nagkasangay mo, Apo, ha? Wala ba tayong MP Light dyan? Ayan. Bigyan mo raw muna lang. Binabati ni Raymond at Paas. Eto na ang report mo kay sino ba unahin natin? Si Milky o si Edniel, ha? Si Manang Milky muna yata lang. Ganun ba? Ayan, tapos na ba yung graduation? Ayan, Lotto King. Ayan, sino ba? Si graduation sa kampo o sa dito muna? Sa Congress muna, baka makontempt tayo. Lagot ka. Kahapon lang may nakontempt yata. Contempt order laban kina Mayora Alice Guo Osaita. Ayan. Hindi pala... Yung kaibigan mo na magulat siya biglang, bakit na-apelyedo ko na? Hindi pala, ano ba yung apelyedo ng mayor sa Pangasinan? Suwal? Ayan. Si Mayor... ano nga pangalan niya? Kalugay. Ayan, Kalugay. Tama? Alice Guo Kalugay. Ba yan? Liseldo. Si Mayor Dong Kalugay. Ay, Mayor, na magkabigat. Ayan. Cassandra Ong at Tony Yang binawi na ng Quad Committee. Ganon. So paano yan? Ano yun? Paano yan, Manang Milky, kung binawi na ng Quadcom ang contempt order laban sa kanila? Makakalabas na sila. Di-release na ba sila? Kasi wala pa silang, mayroon silang kaso, pero wala pang verdict, Lakay. Ayan, may formal case na ba na isampa sa kanila? Meron na Lakay kay Alice Guo. Marami na sa kanyang nakafile na kaso. Marami na ba na i-file? Yes. Ayan. Aris number 12, Manang Milky Rigunan, anong mangyari kay Alice, kay Cassandra at Tony Yang? I-release na ba sila sa City Jail at Women's Correction? Milky, please come in. Lakay at Sister L, binawi na ng House Quad Committee ang contempt orders laban kina dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, Cassandra Leong ng Lucky South 99 at negosyanteng si Tony Yang. Sa huling hearing ng Quadcom sa issue ng Pogo, nagmosyon si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na ilif na ang ipinataw na mga contempt laban sa tatlo. Dahil sa mga pagdinig ng Kongreso, nakakulong na ngayon si Guo sa Pasig City Jail na alis na sa pwesto bilang alkalde at sinampahan na ng patong-patong na mga kaso, habang si Ong naman ay nakadetain sa Correctional
Institute for Women at kasalukuyang merong medical condition. Habang siyang ay nasa kustodya ng PAOK at merong kaso na rin kinaharap. Napatid na siya ay meron ding medical condition at naka-confine sa isang ospital sa Taguig City. Samantala, binawi na rin ang contempt order ng Quadcom kay Police Major Leo Laraga dahil sa diwa naman ng Kapaskuhan. Sa pagtatapos ng hearing kagabi, Lakay at Sister L, kaugnay naman ang usapin ng Pogo, nangako si Antipolo Representative Romeo Acop na co-chair ng Quadcom na sa kabila ng mga maraming batikos at paninira, itutuloy ng Quadcom ang mga investigasyon sa susunod na taon. Narito ang pahayag ni Congressman Romeo Acop. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po naming ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol sa droga dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Sa 2025 ay magre-resume ang hearing ng Quadcom at ang tututukan na lamang, Lakay at Sister L, ay ang usapin naman ng EJK at illegal drugs. Ako si Neil Gregorio Nagulat para sa DCRH. Yes, Lakay. Si Cassandra ba at saka si Tony Yang lalaya ba? Dahil wala pa yatang case na na-file sa kanila, di ba? Alam mo na kayo yung pag-lift ng contempt order ng Quad Committee, ibig sabihin, aalis nila yung contempt dahil nakakulong naman na ama ito. Si Cassandra Leong ay nakakulong na sa Women's Correctional, naharap na rin sa kaso. Si Tony Yang meron na rin kaso at nasa kustodiya ng PAOK. At si dating Mayor Alice Guo ay meron na rin patong-patong na mga kaso at nakakulong din. So, sa Pasig City Jail. So, ang sabi nga ng Quadcom, dahil tapos na rin ang kanilang hearings sa Pogo at naging dahilan din ito para makasuhan ang ilang mga sangkot sa operasyon ng Pogo ay lifted na yung contempt. Automatic yun, Lakay at Sister L. Pero dahil nakulong na sila, kulong pa rin. Akala ko pagka na-lift. Akala namin Manamilks makakalaya. Akala ko please release me na. Ayan. Hindi na. Kumbaga ay yung contempt order ay automatic na maalis kasi ay tapos na yung kanilang investigasyon, pero meron ng kaso ama ito at nakakulong na, Lakay at Sister L. Resulta ng mga investigasyon hindi lamang ng Kamara, kundi ng Senado. Okay, maraming salamat, Marang Milky. Ako si Neil Gregorio Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Marang Milky Regunan. Paano yan, Dong? Ha? Ano ba yung pinakita kanina? Matrix ng ano? The Davao Mafia. Pakita nga natin na RHTV. Yung kaninang pina-flash ninyo nung nagre-report si Manang Milky. Sinong gawa ng Matrix na yan? Ayan. Merong mukha ni former President Rodrigo Duterte. Sino ang mukha mga yan? Itong pangalawa ay sino nga ito? Michael Yang. Siya ba yan? Si Congressman Pulong. Bata ganyan. Si Congressman Pulong yan, Lakay, di ba? Tama, Tsaka si doon si SBG. Ayan, bakit gano'n? Hindi ko lang alam, Lakay, kung sino ang gumawa niyan. Pero mukhang inilabas doon sa Quadcom. Nako, ay ni Dong ng ganyan. The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Daming bayan. Ikaw talaga, tinatakot mo ko, Sister L eh. Ayan. Bakit? Sabi mo, masama yung pastilan. Mali pala ako, hindi daw. Ayan. Sorry na. Ang masama yung pastillas. Ayan. Hindi yun. Iba yun yung pastillas yun. Yung modus dati, di ba? Ang sabi ng... pastillas is scam. Ang sabi ng Ilocanong Bisaya na ngayon, na tumutugon sa pangalang Dr. Ferdinand Pagdilaw, pastilan is not really bad. Para bang sinabi mo na
pambihira. Pambihira. Pastilang mandong. Ayun po. Hindi naman Alam ko na yung masama, yung isa. Yung YAWA. Oo. Diba? Tama ako? Ayan, pastilan. Pambihira sorry naman. Yan, sorry na po. Sorry na. Bawal mag-sorry. Si Alice nga pwede mag-sorry. Daming bayan. Oy, si Boy Gonzales, dumagosol ako na Versosa, may report. Abel Lakay, ito ngayong araw, nakaabang na, lalo na yung mga nag-take ng bar exams dahil ilalabas na po ng Korte Suprema ang resulta ng bar. Sino kaya ang top notcher dito? Taga UP, Ateneo, Lasal, saan ba yung mga nagtatap? Usually San Beda, UST, San Carlos. Yun Lakay, yun yung mga Cebu, alam ko Cebu-based yung school na yan, di ba Lakay? San Carlos University. So mamaya abangan natin at may mga kakilala din tayo na nag-take ng bar. Abangan natin yan. Anong oras ilalabas ang resulta? RH29. Boy Gonzales, kumusta na ang sitwasyon dyan? Sister L, kung hinihintay mo yung resulta ng bar exam, mga tanghali, alas 12 ng tanghali, dito sa pinaka-open ground ng Supreme Court, Lakay, ay sa Padre Paura, nakaayos na yung mga stage, dalawang LED walls na malaki, at sa advisory ng Supreme Court, ilalabas sa resulta ng bar exam mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasang may darating din dito sa pinaka-grounds ng Supreme Court yung mga law students, yung kanilang mga kaanak, kaibigan, para makita yung top national. Kaya kanina pa ay may din yung seguridad na ipinapatupad dito sa loob at halabas ng Supreme Court. Bago kitang 2024 bar exam Lakay, idinaos noong September 8, 11 at 15. Mahigit sa 10,000 na examinees ang silang nakakumpleto ng exam sa 13 testing center sa buong Pilipinas. Kaya ngayon Lakay, hinihintay, mag-ilalive to Lakay sa mismo pinaka YouTube at saka Facebook channel ng Korte Suprema. Ilalive yung resulta ng exam. At sinabi naman ni Supreme Court Justice Marvic Lunen para ang mensahe niya sa mga aspiring lawyer. Ano man ng resulta ng bar exam Lakay, sabi ni Justice Lunen, ang mga kumuha ng pagsuri ay naway maging mapagpakumbaba at pagsilbihan ang taong bayan. Ang bahagian niya ng legal na profesyon ay isang privilege at titulo na dapat gamitin sa paghahatid ng justisya. Yan mga mensahe naman ni Senior Justice Marvic Lunen. Sa labas na kami, mga nakadeploy na rin mga polis. Dati Lakay, pagka ganitong oras, marami na mga nag-aabang. May mga nag-aabang na ba dyan? Abay, wag mo. Lakay, para kasi na Lakay, nasa ano na lang iba eh. Manonood na lang sa wag mo na silang channel ng wag mo na silang mag-abang. Ang gawin na lang nila habang di pa inilalabas ng Supreme Court ang resulta, ayan, magsimba kayo sa Quiapo, sa Baklaran. Ayan. Manalayan kayo na kayo ay sana'y pumasa lahat. Lalo na ngayon Lakay, Biyernes, baka yung iba nandiyan pa sa Quiapo. Oo nga, Diyan parating nagsisimba si Justice De Quiros Ayan, panatan din magsimba every Friday diyan sa Quiapo Church. Ay, Kuyang, good morning. Okay, abangan natin. Yan, mamaya Lakay, abangan na. Maraming nag-aabang to na resulta ng bar exam na ngayong 2024. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. At batilan natin si Cho Johnny Felizar. Ayan, nakabalik na rin ng Lawag City, Sister L. Ayan, tuwan-tuwa. Sabi ni Attorney Vladimir Amir Putin Lopez Momo. Ayan, ay manong Johnny Felizar na imbang bigat kan naragsak nga Paskwa. Ayan, at aba, tignan mo nga naman, berte din pala ni Kata ngayon, Icho, di mo sinasabi, ha?
85 na si Kata. Ayan, ayan si Catalino June Flores Jr. Ayan, dati yung kasamang direktor ng RPN9 noong araw ito si Kata ha? Abay, tingnan mo nga naman ha? Happy birthday Kata. Binabati ka ni Ichu. Ayan, si Marichu Villanueva ng editor ng Philippine Star. Ayan, ang roommate ni Kata. Ayan, 85 ka na Kata. Ayan, wala sa mukha Ayan, akala ko 90 ka na pare ko. Ayan ba yan? Baliktad yata. Akala ko 75 ka lang ha? I am a soldier. Icho, sa mablot ni Kata. Ayan, para sa mga taga RPN9 Channel 13. Ayan, Boss Jimmy ha? Ayan, batiin niyo si batiin niyo si Kata June Flores. Pangulong Marcos, ating Commander-in-Chief, pinangunan ng pagtatapos ng bagong AFP officers sa Campo Aguinaldo. I am a soldier. Ayan, good morning sa ating mga kasundaluhan. Lalo yung mga, alam mo, natutuwa tayo minsan pagka namimit tayong sundalo, Sister L. Abay, yung mga galing pa sa bundok-bundok, mga nasa sa bundok. Uy, alam mo, sa kaila ang libangan namin sa sa bundok. Ayan. Pati si yung staff ni Apo Colonel Ruel Kerubin, si Kuyang Mr. Arnold Quiapo Church. Ayan. Ay Kuyang General Quiapo. Ayan. Minsan mga minsan nga maliit yung transistor radyo nasa bundok kami pupugak po ka na yung radyo pagka-special na balita nakatutok kami mga chismoso. RS number 52 Edniel Parosa, please come in. Edniel, please come in. Good morning. Lakay at Sister L, 610 610 na mga bagong second lieutenant at ensign ang nagsipagtapos sa kanilang officer candidate training corps dito sa Campo Aguinaldo. Nakompleto ng mga ito yung mandatory 1-year training para sa mga mayroon ng baccalaureate degree pero ninais pa rin maging bahagi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Panauhing pandangal kanina dito si Pangulong Bongbong Marcos sa graduation rites at pagbasa na rin ng appointment para sa bagong officers ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Commander-in-Chief na mananatiling committed ang gobyerno sa kasundaluhan. Gayun din, tuloy-tuloy ang gagawing modernization sa AFP. Sabi ng Presidente na humaharap ngayon sa mga nagbabagong hamon. Pakinggan natin ang talumpati ng Presidente. Be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Maliban sa Commander-in-Chief, kay PBBM, narito rin sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nanguna sa oath-taking nitong mga bagong sundalo. Isinagawa o pinangunahan ni PBBM itong graduation rites isang araw matapos naman ng security meeting sa Campo Crame kung saan siya nagpaba ng direktiba sa security sector. Huwag o itigil ang mga aksyon o pahayag na maaring mag-provoke o magpalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Umalis na ang Presidente, agad-agad at hindi na rin nagbigay ng pahayag. Wala na ring event ang Pangulo pagtapos ito dito sa Campo Aguinaldo pero tuloy-tuloy pa itong programa para sa mga bagong Second Lieutenant at Ensign ng AFP. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I am a soldier. Congratulations sa mga graduates dyan sa Campo Aguinaldo. Ayan, mga second Louis, second lieutenant. At good morning din. At ang ating mga pasa Grandmasters ay may imbitasyon. Kuyang Dado Melegrito, ha? Happy 112th anniversary ng sa Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. At tribute to the past Grand Masters sa December 19, Manila Hotel, 6 p.m. Yan. Oo nga, Kuyang Dado, tinawagan ni Kuyang Toby Purisima, may role daw ako rito. Ano bang role ko rito, ha? Ayan,
para sa mga brethren, ayan, happy anniversary sa ating lahat. Mga taga Grand Lads and mga free and accepted Masons of the Philippines. Standby sa pang mga reports. Oy, teka muna, batiin ko rin to. Icho, ayan, kilala mo to, kumpare mo sa Manila Times. Ayan, si Boss Klink. Ayan, congratulations sa Boss Klink. Ayan, Chairman Dante Francis ang III ang ng Commission of Filipino Overseas. Aba, awardee pala, ha? Ayan, may kasapala sa, nabigyan pala siya ng award, Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Oras, Sister L. It's 9:51. Uy, congratulate muna natin, Sister L. Si Kuyang Mayor Noble Lenjay Paulino ng Olongapo City. Aba, nanalo din pala sa SGLG ng DILG, ha? Yung Seal of Good Local Governance na ibinigay ng DILG ba? Congratulations. Iba talaga pag maganda ang trabaho. Ano, ha? Yan, malaking bagay yan. Good morning, Kuyang Robin Go. Mapita, Kuyang, ha? At sabi ni Dr. Roel Aguila, sana yung resulta ng survey ninyo may analysis sa Luzon, Visayas at Mindanao para malaman kung malakas pa ang impluensya ng mga Duterte. Mahirap yata kasi senatorial ito Ayan, hindi naman presidente Ayan, anyway, sige, tingnan natin. Good morning, Kuyang Noble Hill de la Cruz. Parang Nolo Rodriguez. Ayan, nako. Sabi, pasok ang aking idol sa inyong survey, Tito Sen. Ayan, number 2. Ayan. At sabi ni Balikbay ni Karen Oyong, aba, fresh from China. Fresh from Great Wall of China and Forbidden City as the West Philippine Sea. Ayan, pakibati daw ang incoming master ng Dalisay Lads kay Master Brian. Pagbati mula kay Andrew C. Ayan, para silang nakikinig sa atin sa damdaming bayan. At Kuyang June Kikoy, hindi na masama yung Pastilan Guild. Ayan, expression lang yan. Ayan. At oy Maricho, sabi ko nga, sorry na, kayo naman. Grabe naman kayo kay Sister L. Ayan. Icho, saan ba ang blowout ni Kata? Nagtatanong yung mga taga Channel 9. Ayan. At si Emma Fernandez, babati ng Merry Christmas. Pero eto muna, Sister L, ayan, pasadahan nga natin yung bago pasadahan ulit yung resulta ng survey natin sa DCRH, Manila Broadcasting Company. Ayan, kaya lang si Grace magre-report daw muna kasi may problema sa blood sugar yata ito, ha? Ihi ng ihi ito Ayan. Hindi naman. Baka inom ng tubig yan, Sis Grace. Ayan, ihi ng ihi ng ihi, uhawin. Pumapayat at laging gutom. Abay, ingat po dahil baka diabetes na po yan. At siyempre, ingat talaga para hindi mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At siyempre, para makaiwas sa mga sakit, mag-exercise din po tayo, ha? Tamang pagkain, lalo yung kainan, mga kaibigan, mga kuyang, ha? Abay, kaliwat ka na ating ang mga party ngayon. Lechon dito, lechon doon. Buti sana kung cholesterol free ang inyong lechon galing kay Aling Lydia. Ayan, ay parang dali-daro ka, Doc Badong, ha? Nabili niyo ba yung mansion na isang taga-Pogo dyan sa Ayala, Alabang, ha? Na-package kasama mga sports cars. Ayan. Abay ba, kailangan nyo ng Cogent DB Plus dyan. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, sabi ni Professor Ninong Boy Benesa, malakas ang laban mo. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watsons, at pwede ring online sa Shopee at Lazada. At mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus, yan po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
whispers her comfort. Habol nga muna natin itong report ni Grace Vera Sansano. Ayan, 30 seconds. Ayan. Sobrang isinol na. Construction sa National Road sa Region 3 ititigil muna simula sa December 15. Bakit naman? Gracia Sansano, please come in. Gracia. Lakay Elaine, para mabigyan daan itong ang Christmas season dahil sa pagdagsa ng napakaraming motorista ang bahagi ng Maharlika Highway, gayon din itong Gapan San Fernando Olongapo Road at iba pang mga national highway dito sa Region 3. Ang kautusan ay mula sa Regional Director ng DPWH na si Engineer Rosaler Tolentino. Ibig sabihin, maglalagay din ng mga signages at mga paalala sa mga motorista. Marami kasing mga pagawain sa mga national highway na mga kalsada, itong asphalt overlay at kung ano-ano pa. Posible raw kasing abala ito ngayong pagdagsa ng napakaraming bibiyahe patungo sa Metro Manila at palabas ng Metro Manila patungo naman ng Northern Luzon. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, muchas gracias Grace Vera Sansano. At batiin mo natin si Mayor Ador Andrada. Ayan, sabi niya, i-congratulate daw natin sina Kuyang Noble Danilo Danny Villa Jr., ang newly appointed Regional Director ng DPWH sa Region 7 Central Visayas. Congratulations Kuyang Noble Danny Villa Jr. Sana hindi ka kulitin ng mga congressman na mabigyan na flood control project. Hoy, Mr. Michael Ismaygay Ninong, ayan, nagsimula ang trading sa foreign exchange. Pati ng dollar, 58 pesos and 25 centavos. Bakit magpaalam, Sister L? Ayan, pasada mo nga ulit yung resulta ng survey ng DZRH, Manila Broadcasting Company nationwide. Ang respondents po ay 7,500, hindi lamang 2,000. 510 to be exact. Ayan, 7,510. Yes. At ilang barangays? Ito ay isinagawa lakay sa 300 barangays sa 18 na region sa ating bansa. Lahat po. Okay, ayan. Sige, tiglilima tayo. Ito lakay ay face-to-face ha? Ayan, ano face-to-face? Talagang bumoto talaga. Yes, ayan. Kasi kung ang hindi po yung katulad ng iba na telepono, mga ganyan, phone in. Ito po live. Ayan, bigyan namin sila ng parang balota, ayan, at doon sila nag-shade, bumoto. At ito ang resulta ng aming survey, independent survey. Wala pong nangumisyon na political group o kaya ay kandidato. Yes, for disclaimer lang kasi upon reading comments lakay doon sa ating Facebook page, mukhang akala yata nila lakay ito ay may komisyon, commission. Hindi po. Ito ay ginagawa po talaga ng MBC DZRH at ito po ay 3 segwada ito lakay at itong inilabas natin ngayon ay una pa lang po ito. At ito ay ang survey ginawa noong December 7, 8, and 9. Yes. Ayan. At ito na lakay ang unahin ko lakay yung top 5 muna. Top 5? Oo. Tulfo Erwin na may nakakuha ng 64.7%. Si Tito Sen, pangalawa, 54.9%. Tulfo Bienvenido. Bienvenido pala pangalan niya lakay. Ben Tulfo lakay, 50.3%. Si former Senator Lacson, Pan-Philippine Lacson, 50.1%. At panglima si former Senator Manny Pacquiao na nakakuha ng 46.5%. Abay, pasok ang mga macho black ha? Ayan. Macho black ang tawag nila dyan. Ayan. Number 6, Senator Lito Lapid. Huwag natin banggitin yung rate, ranking na lang para mabilis. Okay. Ayan. Number 6, Lito Lapid. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Bong Revilla Agimat Boy Pogi. Ayan. Number 9, Camille Villar Camellia Holmes. Number 10, bigyan ng jacket yan. Willie Revillame. Ayan, nakapag-review na kaya ito? Number 11. Ang 11 naman natin lakay si Mayor Abby Binay.
Number 12, Senator Ronald De La Rosa. Number 13, Senator Amy Marcos. 14, Senator Bongo. At 15, former DILG Secretary Benjamin Abalos. At number 16, Kiko Pangilinan, Recta. Number 17, Bam Aquino. Number 18, Idok Willie. Ayan, kumusta po kayo, pagaling ka, Doka? Number 19, Abasi Tisoy. Ayan, Senator Gringo Honasan. At number 20, Senator Tol Francis Tolentino. Basa. 21. Hanggang saan ba tayo lakay? 25? Sige, hanggang gusto mo hanggang 30, ayan na. Sige, hanggang 30, ayan. Okay, so 21 natin si Colonel Bonifacio Bosita. 22, si Manong Chavit lakay. Si Manong Chavit. Chavit Singson. 23, si Ipe Salvador. Philip Salvador. Nahawak kay Bongo. 24, Rodante Marcoleta. At 25, si James, si ano na kay Bondok? Ikaw naman nakalimutan sa Pagcor nga pala. Ang singer. Ayan, matutuwa si Eric Jimmy Bondok lakay ito. Jimmy Bondok. Number 26, kandidato rin ba si Raul Lambino? Ayan. Number 27, Teddy Casino. Number 28, si Kuyang, Ariel Kerubin. Number 29, Pastor. Nakakaloka, ha? Pastor Apollo Kibuloy. At number 30, Francisca Lustina Castro. Sino to? Congresswoman Franz Castro to lakay. Si Franz Castro ba ito? Ayan. Teachers party list. Ayan, sige, tuloy nga natin 31. Hanggang 35. Okay, 31, De Guzman Leodegario. Si Calyodi. 32, ibinalik mo na ba ang microphone? Wilbert Leet. Naalala ko kasi interview natin sa kanyang lakay. 33, Gonzales Norberto. Siya na lakay, former National Security Advisor. Ayan, si Secretary Banana. Ayan. 34, Arellano Ernesto. At 35, si Espirito Rinesh. Si ano yata to? Si Luke Espirito lakay yata ito. Isa to sa magaling din na abogado lakay. Stop, look, and listen. Ayun. 35. At para po sa kompletong listahan po ng ating survey, bisitahin nyo po ang aming mga social media account, DZRH News. DZRH News sa X. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming website, www.dzrh.com.ph. At yan ang kabuuan nating palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Stay safe. God bless everyone. Susunod na Operation Tulong, Wonder Woman. O nga pala, welcome back Miss Karen Oyong. Miss Kay, hello. Sabi niya, 5 degrees Celsius. Sabi ko, para kang hotdog na nasa ref. Request ko rito, pa-debrief ka sa ISAP, ha? Ayan, baka na-indoctrinate ka. Grabe ka kay Miss Karen. Baka na-recruit ka na ito ng People's Liberation Army ng China. 2 weeks, tagal niya sa China. Anong training yan? Mukhang nagtatakbo ito sa Great Wall of China. Ayan. At saka sa Forbidden City. Bye-bye. Thank God it's Friday. It's well day. Ingat-ingat mga employers. Bonus 13-month pay. At mga Mrs. Inday at mga drivers natin, huwag kakalimutan. Entitled din po sila ng 13-month pay. At best of luck po sa mga nag-aabang ng resulta ng bar exams. Yes. God bless po sa inyo. Bye-bye. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride